Hello mga ginoong mangangalakal at mamumuhunan. Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stock. Iminumungkahi namin na pag-aralan mo ng detalyado ang bawat parameter ng kumpanya. Ihahambing namin sa iyo ang mga kasalukuyang pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Reddit Inc. Ticker, AA. Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon mula Agosto 12, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets kumpanya Reddit Inc. na bibilang sa subkategory. The Internet, 58 kumpanya ang nakikilahok sa pagtatasa. Titingnan natin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang kabuang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 0.5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategory, 2.4 puntos. Kung titingnan mo ng malawak sa loob ng merkado sa amin sa kabuuan. Tandaan na ang average na resulta para sa buong merkado sa kabuuan ay 1.7 puntos. Laban sa markang 0.5 para sa kumpanya Reddit Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya Reddit Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga stock Reddit Inc. nagpakita ng dynamics ng 335.5%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 39%. Market capitalization ng kumpanya Reddit Inc. nagkakahalaga ng $41.31 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $11,132 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $1.67 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $1,088 bilyong dolyar. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Reddit Inc. sa subkategory sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 0.371%. Ang book value ay 0.154%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, -1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya sa ilalim ng pagsusuri ay umaabot sa 0.017 bilyong dolyar. Debt-to-book value ratio ay 1% ng equity ng kumpanya. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 171. Ang average sa subkategory ay 30.1. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, -2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $216 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $573 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 24.8. Ang average sa subkategory ay 6.9. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, masama, -1 punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay $1,670 milyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $2,710 milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang marginality ay 13% na may average sa subkategory na 22.9%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, 0 points. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 0.0%.
Ito ay 275% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay $18,502,000. Habang para sa subkategory ito ay $4,922,000. Pagsusuri ng market capital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, 0 points. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay $76,900. Ang average para sa subkategory ay $163,600. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $747,000. Sa subkategory $715,000. Pagsusuri ng dami ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 16.5% na may average para sa subkategory na 1%. Tagapagpahiwatig 14 na nagpapakita ng antas na 84% para sa kumpanya Reddit, Inc. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay 59%. Ang kasalukuyang stock valuation ng kumpanya ay humigit kumulang $221. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $200. Tignan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng tinatanggap ng publiko na mga desisyon ng sistema ng impormasyon sa pagsusuri ng stock ngayong season. Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel Reddit Inc. Sistema ng impormasyon Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng sell trade sa $220.75. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mahinang rating at paggalaw ng presyo. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 135.3. Ang stop loss ay nakatakda sa 306.11. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, ang transaksyon ay otomatikong naayos sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Setyembre 11, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, i.e., magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa aktwal na presyo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.